Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Region 2 at isang mining company sa Isabela nagkasundo para sa skills development ng mga local miner at mga residente sa paligid ng kumpanya. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nagpirma iti maysa ang Memorandum of Agreement wenno MOA ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA Region 2 ken Dinapigue Mining Corporation wenno DMC para iti panangsanay kadagiti lokal a minero. Ti MOA signing kat indauluan da TESDA Region 2 Director Tony John Tamayo, TESDA Isabela Director Vilma Cabrera ken DMC Vice President for Human Resources Maria Fatima Mijares. Sigun kini Tamayo panggap ti inisyatiba a pabilgen ti lokal a workforce babaan dagiti community-based training programs ken mangted iti skills development opportunities kadagiti residente iti coastal town ti Dinapigue ijay Isabela. Ipakpakita da iti o panagtitinulong kunana ti maysa a napateg nga addang iti panagpapigsa kadagiti empleyado ti maysa a kumpanya ti pagminasan ken uray ti lokal a komunidad babaan ti panangisuro kadakwada kadagiti kasapulan a paglaingan wenno skills a makatulong iti sustainable national development. Namnamaan na mangyegda iti a relasyon kadagiti pagsayaatan kasi iti industry relevant training, job placement opportunities ken panangitandudo kadagiti sustainable practices iti mining sector. Idayta ti damag manipud Tuguegarao City dayti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, 63 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska sa Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumanon iti inang mapulok at 3 milyon nga pesos ti balor dagiti illegal na droga iti dinadal ken nakumpiskar dagiti polis dito Region Cordillera. Resulta na ito iti patungbalda nga anti-illegal drug operation iti September 6 aging gana September 12 itagda mga tawen. Baybasar ti report ti Public Information Office iti Police Regional Office Cordillera. 7 nga marijuana eradication upat nga bypass operation kan may nga arrest warrant iti naipatungpal dagiti police operatives iti naduma do mga probinsya iti rehiyon. Karaman kadagiti nadadal ken nakumpiskar nga illegal nga droga ket 22,300 nga fully grown marijuana plants sa nga 17 nga ribo nga gramo iti dried marijuana leaves ken fruiting tops ken 13.20 grams iti shabu. Malaksid ti dayta talo nga high value individuals ken 2 nga street level individual drug personalities iti natileo dagiti nadakamat nga police operatives. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu na tagpuan sa isang abandonadong bag sa Virac. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Maabot sa 31 grams nin shabu o may pigtatayang kantidad na 217,000 pesos ang isinurrender kan duwa ka tawo sa banwaan nin Virac, Catanduanes kay inilang nag-aging Webes. Sigon sa report kan pulisya, sakay nin tricycle ang duwa nga magbubute para mangolekta ng mga bote na pwedeng maibenta duman sa kalabaan kan Imelda Boulevard sa Barangay Francia, Virac kan mapansin ang sarong itom na sling bag. Kan buksan ini tuminambad sa sainda ang mga pakete na may laog na pigi na laan na shabu asin iba pang paraphernalia na tulos manindang itinurn over sa Virac Municipal Police Station. Kabali sa laog ka nasabing bag, ang tracing pakete ning may laog na white crystalline substance na anas man nagpositibo sa methamphetamine hydrochloride o shabu sigon sa resulta ning ginibong pagsusuri.
Katakod kay ini nagpasalamat ang kapulisan sa mga individual na ini na tulos na nakipag-ugnayan sa otoridad para sa karampatang aksyon. Padagos man na nangapudan ang pamunuan kan Virac MPS para sa kooperasyon kan lambang publiko para maging ligtas ang lambang saro hali sa banta kan ilegal na droga. Halivera Catanduanes, si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Ilang lugar sa Cebu nawalan ng pasok dahil sa sama ng panahon. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Walay klase sa pipila ka mga local government unit dinhi sa Sugbo karong adlaw, Lunes, Setyembre 16 tuig 2024, nunot ka na sa lakat sa panahon. Pabili ng pag-ulan nga nasinati tungod sa hanging habagat nga mas gipakusog sa low pressure area, hinungdan nga gideklarar sa mga local chief executive ang suspension sa klase. Walay klase sa tanang ang-ang sa Metro Cebu Tri-Cities nga naglangkob sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Suspendido usab sa tanang ang-ang ang klase sa Asturias, Balamban, Carcar City, Consolacion, Cordova, Minglanilla, Nagas City, Sambuan, Santander, Toledo City ug Tuburan. Samtang kutob sa senior high school sa tanang pampublikong tunghaan ang suspendido sa lungsod sa Cebu nga ug Talisay City. Sa laing bahin, giklaro sa LGU Liloan ug Compostela nga adunay klase sa ilang mga lungsod. Nunot sa maong suspension, modular o online ang klase karong adlaw aron di mabalda ang pagtungha sa mga estudyante. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuy naman natin ang Iloilo, La Nina Action Plan ng Antique na buo na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Narito si Hope Torrechante para sa detalye ng balita. Napasad na sa Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang ilang La Nina Action Plan bilang pagpanghanda sa manginhalit sang La Nina sa probinsya. Suno kay Mr. Broderick Train, PDRRMO Chief sa interview sang Radyo Pilipinas na human na nila ang La Nina Action Plan kag nagalaom nga mapasar naman sa sangguniang panlalawigan sa labing madali nga panahon. Ginpahayag ni Train posible sa last quarter sang 2024 tubtob sa first quarter sang 2025 mabatyagan na ang halit sang La Nina sa probinsya. Highlight sa among nga action plan ang early action principle sa diin gintudlo ang konsepto nga temprano pa lang mahandaan na ang mga hazard. Amo man ang pag-review sang hazard risk map sang probinsya kag ang tasking sang kada miyembro sang konseho. Siling ni Train dako ang mangin papel sang Department of Information and Communication Technology sa pagsiguro sang mga linya sang komunikasyon sa tion sang kalamidad. Nagikan sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mahigit 9,000 benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita program sa Davao Region nakatanggap ng tulong pinansyal. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Mukabat sa 9,870 ka mga benepisyaryo sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ang nakadawat og 5,000 pesos isip tabang pinansyal gikan sa panggamhanan pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 niadtong milabang Biyernes, Setyembre 13 ring tuiga dinhi sa Davao Region. Kabahin sa National Initiative nga handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat ang maong programa din gihimo ang payout sa nagkadaang lugar sa Davao Region lakip na ang Davao City. Tumong sa AKAP
program nga suportahan ng mga kababayang kulang ang kita, partikular ang anaa sa near poor minimum wage earners nga apektado sa krisis ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Mula rito sa Radyo Pilipinas Davao, Maselma Mondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Dakuin naman natin ang Butuan, malawakang pamamahagi ng mga kagamitan at makinaryang pang-agrikultura na isakatuparan ng Department of Agriculture o DA sa Caraga Region. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Musuma total sa 69.2 million pesos ang kantidad sa mga agricultural interventions ang dungan giapud-apud sa Department of Agriculture Caraga sa managlahing lugar sa Caraga Region. Sa datos, 43 farmers cooperative and association sa Intiro Caraga ang nakapahimulo sa gitunol nga agricultural equipment sama sa corn planter, holding truck, multi-commodity thresher, soybean seed sorter, all-weather tie papag dryer, combine harvester ug daghan pang uban. Sa 69.2 million pesos kinadak ang balor sa interbensyon na padulong sa lungsod sa Las Nieves, Agusan del Norte sa kantidad nga 23 million pesos. Gawa sa Las Nieves ang distribution sa mga agricultural equipment na pahitabo dito sa RTR Agusan del Norte, Prosperidad sa Agusan del Sur, Provincial Gym sa Surigao City ug Tandag City sa Surigao del Sur. Mensahe ni DA Regional Executive Director Arlan Mangelen kinsa mo'y nanguna sa mass distribution unta tarungon og epesyenteng gamiton ang nahatag sa gobyerno nga mga gamit ug makina sa panguma para mulambo ang panginabuhian. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Atin yung napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.